wonderful and blessed morning to each and every one of us. Lagi po tayong blessed. Lagi ang bungad ko, lagi tayong blessed. Pinagpala na tayo. Hindi tayo pagpapalain, kundi pinagpala na po tayo. Okay, let me tell you now. Reminder lang po natin sa mga sarili po natin. Regardless na kung ano-ano yung mga naririnig natin, nakikita natin dito sa mga social media, particular dito sa YouTube, maya't may mga uploads about what happened sa ganito, what happened sa ganyan, what is happening around the world. Tapos sabihin nila, Antikristo si ganito, Antikristo si ganyan. No? While maganda pong mag-aral ng prophecy, pero huwag natin kalilimutan na ang maging panuntunan natin ng lahat, ang maging batayan natin ng lahat ay ang salita ng Diyos. No? Huwag natin kalilimutan yan na baka mamaya surrounded tayo masyado ng mga tinatawag na mga hypes, no? Hypes at mas mangibabaw yung hypes kumpara dito sa truth ng salita ng Panginoon. At yun po ang hindi po maganda dito. Dahil pag nangyari po yun, ang mangyayari po parang nakadepende na po sa mga latest na mga hype, yung mga pinaniniwalaan natin. Huwag natin kalilimutan yung nangyari noong 1999, di ba? Bago pumasok ang 2000, yung Y2K. Tapos, after 11 years, dumating po yung tinatawag na after 12 years rather, dumating yung tinatawag na Mangyan prediction, yung 2012. Sabi nila noong 2012, babalik na daw ang mundo, ganun. Hindi naman po nangyari. At lalo wag natin kalilimutan, natatandaan nyo, last year lang, September 23, sabi nila, 2025 rapture na, hindi rin po nangyari. Kaya sa dami ng mga hypes na yan, remember, lagi tayong mananangan lang sa salita ng Diyos. Nire-remind tayo na salita lang po ng Diyos ang tangi nating mapanghahawakan at dito lang po tayo didepende. Hindi sa mga hypes, no? Pero maganda mag-aral ng prophecy, pero not to the point na i-exceed ka dun sa limitations mo sapagkat hindi mo dapat pangunahan ng aklat na ito dahil dito ka lang dapat dumepende sa lahat, hindi sa kung ano pa man. Okay? Ngayon, turn with me dito sa itong Bible verse na babigay ko sa inyo. Meron pong powerful verse dito, ang rapture. Makikita po natin siya. Okay? John chapter 14, no? Tignan po natin. Babasahin ko lang po din. Tignan lang po ninyo. Sabi niya rito, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ang Panginoong Hesukristo nagbabanggit nito, nagsasalita. Sinasabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ito yung rapture verse. Pwedeng gawing rapture verse ito. Maganda to. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sapat na po ang mga verses na ito para paniwalaan mo na dadagitin tayo ni Jesus anytime. Sapat na rin po ang mga verses na to para hintayin mo siya sa perfect timing niya. Hindi yung hinihintay mo siya, may speculation ka na ganito, ang date, ganito. No, hindi po. Sapat na po ang mga verse na to na panghahawakan ng isang mananampalataya na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako at ito'y tutup din niya. By hook or by crook, matutupad lahat. Ano po? Sapagkat ang Panginoong Jesus lamang po ang tanging nangangako na lahat ng kanyang mga pangako natutupad. Okay? Siya ang nagpapako, tandaan niyan, para matupad ang pangako. It's very true. It's very dearly true coming from the heart. Alam natin yan bilang mananampalataya. Okay? Sunod natin to. And you know the way where I'm going. And you know the way where I am going. Ito na si Tomas. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? Ito na po yung striking verse natin. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. No one comes to the Father but through me. No one comes to the Father but through me. Jesus lang po talaga ang way sa salvation because Jesus Christ is 100% God and 100% man. Hypostatic union po ang tawag namin dyan, no? Sa mga nag-aral sa Bible School. At ito po ay katotohanan. Kaya ito pong verse na ito
mga talatang ito, sapat na po para paniwalaan mo ang Panginoon sa kanyang mga pangako ng pagdagit anumang oras sa kanyang church. Sapagkat tapat ang nangako, matutupad ang pangako. Okay? Hindi drawing ang nangangako. Marami ngayon tao puro drawing, no? Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi po. No? Ngayon, sa mga nangyayaring events sa paligid, alam ninyo, hindi po talaga maitatanggi yung pagbabago ng panahon. Hindi po yan maitatanggi. Talaga pong nandiyan po yan. No? Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, despite ng mga nakikita natin yan, manangan tayo sa salita ng Diyos. Alam nating darating siya. Pero kung talaga nakikita mo nagbabago ang panahon, may changes sa mundo, mas maganda po yun. No? Anticipate Him anytime. No? Live every day as if darating na po siya nitong araw na ito. No? At ipahayag mo ang kanyang salita sapagkat dito lamang po sa Bible makikita ng tao kung paano ba talaga maligtas, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Wala na pong iba kundi ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang sarili, binigay niya ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, yun pong importante. Live daily as if the Lord is coming right now to get His church. So that every day tayo ay nangangaral, tayo ay nag-share, tayo nagbabahagi. Kumbaga tayo mga Kristyano na gusto ko sabihin na tama na yung mga inaksin nating oras. Panahon na para magsalita tayo. No, sa mundong mga nangyayari ngayon, no, it's about time na pagpahayagan natin. Lalo na ngayon, nakikita ninyo, iba na po ang behavior ng mga tao. Yung masama, ginagawang normal. Kung ikaw ay nangangaral ng kabutihan ng Panginoon, kung ikaw ay nangangaral ng kabanalan ng Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay nangangaral ng tungkol sa Bible, ikaw ngayon ay weird. Ikaw ngayon ang pinagtatawanan. Baligtad na po ang mundo ngayon. That's why mas kailangan natin ngayon magbahagi ng Bible. Dahil nasa Bible po ang paraan ng tamang kaligtasan. Jesus Christ alone saves. Jesus Christ, sabi niya rito, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Pansinin nyo, si Tomas na naman po ang involved. Sabi ni Tomas said to him, kay Lord Jesus, Lord, we do not even know where you are going. Ibig sabihin, si Tomas na naman ang involved. Doubter si Tomas. Si Tomas po mahilig magduda. He's the great doubter. Thomas is the great doubter. Puro duda dito, duda doon. Tayo po mga Kristyano, hindi po matatanggal sa atin yan. Minsan may mga duda po tayo. Minsan naiinip tayo. Ako po, present po ako doon. Ako talagang, minsan naiinip na, Lord, ganito. Pero you know what? I have my perfect timing, my son. Ni Lord Jesus. I have my perfect timing. Amen, Lord. I said, thank you, Jesus. Thank you. In every thing, in every circumstance sa buhay ng bawat tao. Alam natin kung saan tayo lalapit sa kanyang mga pangako na nakasulat sa Bible. Hindi nagbabago. Mananatili ang Biblia, ang mga pangako ng Panginoon. Sabi ng Bible sa Book of Hebrews, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. No? Si Hesukristo na mabuti noon, mabuti ngayon, at mananatiling mabuti magpakailanman. Hindi ka mabibigo, kapatid, pag lumapit ka sa Kanya. Kaibigan, kung hindi ka pa believer, kung hindi ka pa born again, ang born again ay hindi religion, kundi isang buhay na relasyon sa isang buhay na tagapagligtas. Ang pangalan niya, Hesukristo. Si Lord Jesus Christ. Make Him your Lord and Savior by believing what He has done and accomplished on the cross for you. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka ba ka-good vibes, inaanyayahan kayo po, ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi ba kayo ka-good vibes, I invite you na maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button sa baba. Dito po sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po na alam natin kung saan tayo nakatayo. Nakatayo tayo sa tinapos na gawa ng Panginoong Diyos. Tapos na ang ating starting point ay ang finished work. Remember, the starting point natin ay yung finished work ni Jesus. Salamat mga ka-good vibes. Until tomorrow. God bless.